kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Nasaan yung pagiging humble doon? Tutubusin niya ngayon yung kasalanan, mamamatay siya sa krus. Alam niya nang mamamatay siya sa krus. Pasado alas 8 ng umaga, dumating ang mga miyembro ng Save the Philippines Coalition sa tanggapan ng Ombudsman. Anya, nirerespeto niya ang karapatan ng bawat isa na dumulog sa mga korte at makikipagtulungan daw siya sa Office of the Ombudsman sa oras na magsimula na ang preliminary investigation. Bukas din daw si Recto na sagutin ang mga isyong inalabas ng Save the Philippines Coalition. Kasi gusto nila, nandun sila sa lugar mo. And it's so unfortunate, hindi nila makaya. Hindi lahat kaming nasa baba gusto yung posisyon ninyo sa taas. Ako, ayokong yumaman. Totoo. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan. Hit it! Sa katotohanan, boses ng masaaming Pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Maganda yung mga pag-uusapan natin at hinihanda ko mga video sa inyo. Tunay na Kaya subscribe na para doon sa mga bagong pasok. kampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismis. Ilatag natin yung mga issue, pag-usapan, hima-himayin. Dito lang yan sa Joe Malone TV. Diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatya, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. December 27, araw ng Sabado Issue ng bayan, dito sa Pilipinas. ating pag-usapan. Tunay na balita. Kaya isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Totohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa sa bayan. bayan. December 27, araw ng Sabado. Maraming sa lahat ng mga viewers natin. Siyempre, yung mga members natin dito, maraming salamat sa pagtangkilik, pag-join. Maraming salamat po. Meron po tayong join membership dyan para doon sa mga gustong pumasok. Paki-double check mga kayo kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos, sa mga issue sa Pilipinas. Diyos ko, wanto sawa to. Wanto sawa ito. Pagka Pilipinas ang pag-uusapan, wanto sawa sa mga issue. Maliit, malaki, dapat pansinin, di ba? Shoutout sa lahat ng viewers natin. Mega love po. Mega love shoutout sa mga OFW na nagtatrabaho, nanonood sa Joe Malone TV. Maraming salamat po. Pati na rin yung mga viewers natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment dyan sa baba kung saan yung pinaka-exact location nyo. If you're watching from Switzerland, Netherlands, Alaska, Japan, etc. Paki-comment dyan sa baba. Kung sa Pilipinas naman, watching from Cebu, Mindanao, Cavite, yung pinakasaktong lugar. Kunyari, Paradahan, Cavite, Tansa, Cavite, Hulugan, kahit saan, Bulacan man kayo dyan. Maraming salamat dahil pag ginawa nyo yan, engagement na rin yan sa atin. Sasagutin naman natin yan hanggat kaya natin. Okay? Maraming salamat po sa lahat. Paki-double check na rin kung nakasubscribe. Paki-subscribe na rin yung mga backup channel natin. Mahirap na pagka DDS vlogger ka na pag-iinitan tayo. Dahil when Tito Talks, paki-subscribe. Pati na lang yung Tito Jom at Tito ng ina mo. Pati na rin yung Solid Duterte update. Siyempre. May mga consultant sila mga taga-comment. Taga-report ng mga pages na Duterte. I-report nila yan hanggang sa... Siyempre, may budget sila laki ng budget nila Di ba? May budget sila para dyan. Kasama yan. Dapat niya kasama sa proponents yan Game! Simulan na natin dahil maganda-ganda itong mga pag-uusapan natin dito. Simulan natin sa picture. Okay? Ang wish ni Atty. Rowena Guanzon ngayong Pasko, sana magpasyang tumakbo ulit at muling talunin ni Ted Filon ang mga Romualdez sa Leyte, 1st District sa 2028 election. Bago yan, Bago yan. Sabay-sabay tayo. May page si Ted Filon sa Facebook.
Pakikalampag nyo na lang dyan. Hayaan yung talunin niya yung malalaking buhaya. Alam nyo, in fairness kay Ted, maano din ang ano nito eh. Matapang din to. Saka pinaglalaban din nito yung talagang katiwalian. Madalas kino-content natin si Ted doon sa programa nila DJ Chacha. Ang problema lang kasi yung may-ari nung stasyon na yon nire-report yung mga kumukuha ng video. Kaya kung mapapansin nyo, pag kumuha ako kay Ted, minsan nakakaligtas gaya nung kahapon. Kailangan meron kang spills in between. Hindi mo siya pwedeng lalatag mo ng buo. Tapos, hayaan mo lang, nakaganyan ka lang, nakatunganga ka lang, papanoorin lang. Parang re-upload lang ang datingan nun. So, iba kasi yung reaction video. May nagko-comment nga sa atin dyan, lagi May reaction video na bakit daw ako, bakit hindi daw yung mga yung mga hinihanda kong video ang ipapanood ko. Re-upload po yun, hindi po yung reaction video. Makaka-copyright po tayo niyan. Mapapatalsik tayo ni YouTube niyan. Ang rules ni YouTube, kung magre-reaction video ka, may value. Yung re-reaction na mo, hindi yung pwede nakaganyan ka lang. Tapos, re-upload po ang tawag doon. Pagka mga private na kumpanya, pwede kang i-report hanggang sa makapiright ka. So, merong page, official page si Ted Filon. Paki-comment nyo na lang, paki-rant na lang, paki-encourage na lang natin kung gusto natin talaga matapos ang Romualdez sa Leyte. Ted Filon, in behalf of Joe Malone TV, tumakbo ka na sana sa 2028 election. Diba? At sana, talunin mo nang matapos na yung sumpa dyan. Diba? Ito naman, kung para sa mga magtatanong kung ano, kamusta si Tatay Digong nung Pasko, ito yung sagot ni VP Inday Sara. Okay lang naman yung Christmas niya. Malungkot, syempre, dahil nasa ICC siya, detention. Pero masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyang pagkakataong mag-ama na mag one-on-one at 1.5 hour every day para mag-usap. See? Yan yung sinasabi natin na hindi na lahat na nangyayari hindi aksidente. May purpose din. 'Di ba? Kung hindi na kayo nakakapag-uusap dahil sa sobrang busy nyo, gagawa ang may kapal para makapag-usap kayo. Biri mo 1.5 hour everyday magka-usap kayo. Nakakasawa yun, Pero binigyan kayo ng pagkakataon ni Lord para makapag-usap ng ganyan. At sigurado sa loob ng 1.5 hour na yun. Actually, kahit nga hindi 1.5, kahit mga 30 minutes lang, pero to sobra-sobra yung binigay. Di ba? Sasamantalahin mo lahat ng pagkakataon na nasa kamay mo, na hawak mo, sasamantalahin mo at gagamitin mo sa magandang paraan at huwag mong pakawalan. Dahil hindi lahat ng pagkakataon pwede mong hawakan sa kamay mo lamang. Yung usually, doon ka muna mag-focus. Kung ano yung hawak ng kamay mo, doon ka muna mag-focus. Yung hindi mo pa hawak, wag mo nang bigyan ng focus. Hindi mo pa siya hawak 'di ba? Ganun yung nangyayari, 'di ba? Lagi kong sinasabi dito yan na seize the day, 'di ba? Yung paghawak natin yung pagkakataon, samantalahin natin dahil pag nakawala na yan, lumagpas na yan sa kamay natin, tapos na yan, wala na. Minsan baka hindi mo na makakuha pa. Swerte mo kung nakuha mo ulit. Ibig sabihin, binigyan ka ng pangalawang pagkakataon. 'Di ba? In the same manner, gusto kong i-insert dito kaso masyado malalim yung justified killing na makikita nyo sa Bible. Masyado siya malalim pero basahin nyo. Nakikita ko kasi dun yung na depende kasi sa puso yan Depende kasi sa puso yan. Yung murder sa yung justified killing. Depende kasi yung sa intention ng puso mo. Nangyari kasi nung kay Tatay Digong kasi noong 2016. Talagang ewan ko Hindi ko alam kung talagang baka nilaan talaga ni God si Tatay Digong talaga noong 2026 para talagang masagupa yung mga drugs kasi sobrang dami naman diba? Marami talagang droga, maraming drugs nung panahon ni Tatay Digong, maraming mga pusher, maraming naglaganap na. Kung matatandaan nyo, i-recall nyo. Kung matatandaan nyo, maraming
Maraming na-rape, nagahasa, maraming nanakaw, na-hold up, namatay dahil sa drugs. Kasi nga, pagka naka-drugs ka, wala ka na sa katinuang pag-iisip eh. Di ba? Lalo na pag lulong na lulong ka na, pagka drug dependent ka na, hindi na matino ang pag-iisip mo niya kung ano na nagagawin mo. Sabi ko nga, eto, tuturo ko ulit sa iyo sa inyo yung hierarchy from patikim-tikim hanggang sa lulong. Okay? Hierarchy. Kasi mulat ako sa tundo eh. Mulat ako sa tundo kung saan pagka may pumasok sa bahay, alam mo na kung anong gagawin eh. Kaya sa place play, ano yan eh, kumbaga lugar ng mga ano yan, alam mo na ang gagawin. Pag lumabas, alam mo na nakatira. Hindi na namin kailangan ng medical ng mga time na yon. Itsurahan pa lang. Itsurahan pa lang, alam mo na, kakatake lang, kakadrugs lang. Expose ako sa lugar na kung saan maraming drugs, lalong-lalo na hindi lang sa lugar na specific na lugar na yon, kung hindi rin sa itsura nila, saka sa panahon. Sa panahon na yon, talagang laganap ang drugs. Natira pa ako doon sa lugar na kung saan exposure drugs. Yung abutan, witness ko yan. Yung mga resulta, witness ko yan. Ganito lumaki ako sa Tondo. 1980 ako. Okay. 45 na ako ngayon. 46 na ako next year. Ganito. Hierarchy. Hierarchy ng patikim-tikim hanggang sa nalulong. Teka lang. Okay. Unang-una, patikim-tikim lang yan. Okay, tikim. Paano yung tikim? Ganito yung tikim. May tropa ka. Hustler na. Nagda-drugs na. Tropa mo. Di ba? Tropa mo. Tapos nagawi ka sa kanila. Pare, tikman mo to. Tikman mo to. Tikman mo to. Yun na, wala ka namang pakisama. Yan term na yan. Wala ka namang pakisama eh. Pag may hinahina ang loob mo doon, hindi buo ang loob mo, pag sinabihan ka ng mga tropa mo na wala ka namang pakisama eh. Try mo to. Okay to, pare. Pagka nangyari yon, tinikman mo, yan na yung patikim-tikim. Pag mahina ang loob mo, titikman mo ngayon kasi makikisama ka eh. Sinabihan ka na ng mga tropa mo, wala ka namang pakisama. May pananakot pa yan. Sige, pag hindi mo tinikman to, pare, hindi na tayo tropa. Titiwalag ka na namin dito sa di na tayo barkada, di na tayo friends. Di ba? Meron yan. May ganyang kaso. Iba naman, pagka may problema, may problema ka, ito pare, mawawala problema mo. Singkot tayo. Yan ang mga basic steps. Tumikim ka na. Tumikim ka na. May mga proseso pa din yan. May tumikim ka na, pwede kang makawala ulit dahil nakatikim ka na o yung worst, magdedere-derecho ka. Yan. Wala pang problema doon. Ano ka pa lang, newbie ka pa lang. Wala pa, hindi ka pa salot sa lipunan. Kasi katawan mo pa lang yung sinisira mo. Katawan mo pa lang yung sinisira mo, wala kang pa pineperwisyong iba. Katawan mo lang, wala bang pakialam mo sa kanya-kanya tayong katawan, di ba? Katawan mo pa lang yung sinisira mo. Okay. Hindi ka pa salot sa barangay, sa community nyo. Tumitira ka na ngayon. Medyo tumitira ka na. Hindi ka pa lulong hindi ka pa lulong. Tumitira ka na ngayon. Wala ka ngayong pera, pambili. Yan na. Pag wala ka ng pera pang suporta sa bisyo mo, anong ginagawa ng mga addict na? Addict na tawag sa'yo nun kukuha na ng gamit sa bahay. Yan ang mga unang steps. Kukuha sa gamit sa bahay. Bebenta para may pang suporta sa drugs nila, sa droga. Anong mga kukunin? Yung mga madaling makita na mata. Plancha, balde, electric pan, TV. Wala pa, hindi pa mga alahasa. Wala pa yan. Hindi pa naiisip ng ano yan. Gamit muna. Balde, kaldero, gas stove, shelane, super kalan. Yan yung mga mabil. Electric pan. Yan muna. Matagal pa yung proseso na kasi syempre hanggat may gamit kayo sa bahay. Hanggat may gamit kayo sa bahay, okay, tira. At pagka uwi, wala na. Ayun, aparador, benta. Damit, benta. Bago, yun, bebenta sa mga tropa. Magkano lang? Yan yung mga mura mga mabilisan, fast break kung tawagin. Magkano yung plancha mo? 300 na lang, mabilisan. Kasi wala naman silang puhunan dun Wala silang habulin na kapital, di ba? Anong sunod? Wala nyo, anong sunod? Diba? From tikim-tikim, nangunguha na ng gamit sa bahay, lalabas na yan. Pagka wala na makuha sa bahay, nasusumbatan na ng mga magulang, nagkanalalaman na, nawawala yung plancha, saan napunta? Magnanakaw na sa labas yan. Magnanakaw na. Snatching, hold up, kasi pang suporta. Medyo nag-upgrade na yan yung hierarchy yung tinuturo ko sa inyo dahil exposed ako sa ganyan.
Nakaw muna, nakaw pa. Nakaw, snatch yan. Sa Divisoria, sa mga matataong lugar, sa Quiapo, yan. Yan yung mga matatao eh. Tapos pagka bebenta, sangla benta, tapos the drugs. Medyo lulong na yan. Drug dependent na yan pagka ganyan. Ano next? Hindi na makukontento yan sa nakaw, sa mga snatching. Titirahin na nila ngayon. Kasi dati hold-upan lang eh. Buhay ka pa eh. Buhay ka pa. Hindi pa ganun ka upgraded yung mga ano noon. Dati pag ninakawan ka pa, may chance ka pang mabuhay. Kasi ang purpose lang nila alahas mo, gamit mo. Pag nakuha na nila, sisibat na yan. Ngayon papatahin ka na nila. Kinuha na yung gamit mo, wala ka ng chance para makapagsumbong, gigripuhan ka pa sa ledgi, bandang wakali, o kaya bandang nan ka. Boom! Swerte mo pag nabuhay ka. O, di ba? Pagka nag-upgrade na, medyo gusto na, medyo sawa na sa patikim-tikim. Gusto niya, medyo nagne-negosyo na din, nagbebenta na rin, o kaya nagpapagamit ng bahay nila para places to be. Yung places to be, kung yung tinatawag na yon, doon sila, sa iba sila bibili, o sa'yo sila bibili, doon din sila titira. May place pa sila. O, additional bayad din yun eh. O, yung ganun mga foil, pucha, may nagbebenta niya sa tindahan, 10 piso, 15. Oo, sila pa, nakaganon na. Di ba yung foil, mahaba, nakarolyo. Nakaganon na. 10 piso, bebenta. Wala na eh. So, kulang na lang, may magaganon pa sa'yo eh. Kulang na lang, may magaganon pa sa'yo. O, sana wag mapanood ng mga bata. So, yun na, nagnanakaw na, pumapatay na. Susunod dyan, ang nanakawan na, tindahan, 7-Eleven, mga convenience store. Medyo big time na yung mga ganon. Di ba? Medyo big time na yan. Yan ay mga nanakawan yan, yung mga malalaking store na. Hindi na tao, hindi na individual. Ano sa sunod? Ang pinakadulo, pusher na. Pusher na. Nagbebenta na rin. So, hindi lang niya pinerwisyo yung buhay niya. Salot na rin siya ng barangay, ng komunidad nila. Tapos ngayon, yung pag naging pusher na, namemerwisyo na, at sisira na rin ng buhay ng iba. Okay? Marami akong kakilala sa Tondo. Nasira ang ulo. Oo. One time, alam na mga taga-Tondo. Na makakakilala sa akin, alam niya na totoo yung sinasabi ko. One time, merong isa magaling mag-basketball. Huwag na natin sabihin yung pangalan. Magaling mag-basketball. As in, idol ko, talagang galing. May height pa. Then one time, nabalitaan na namin, madaling araw, nagtatatakbo. Walang direksyon yung pupunta. Nagugulat. Siyempre, madaling araw, tahimik, biglang tumatakbo. Yun, sira na pala ang ulo. Saan ang galing? Ano resulta? Sa drugs. 1980 ako panahon ako na kung saan laganap ang droga at panahon ako ng panahon na talagang laganap ang droga at panahon ako nung kapunta ako sa mga lugar na exposed sa drugs. Di ba? Ganon ang hierarchy ng isang patikim-tikim hanggang sa maging pusher. Okay. Hindi, naikwento ko lang para alam nyo. Umabot na sa sampahan ng kaso ang issue sa fund transfer ng PhilHealth. Ang mga respondents, sina Executive Secretary Ralph Recto at former PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Yan na! Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Inireklamo ng isang koalisyon sa Office of the Ombudsman sina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma. Kaugnay ito sa umano'y illegal transfer ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury. 60 billion 60 billion ang tinransfer. Billion na usapan dito. Sa confidential fund, 125 million lang yan. Hindi sila makamove on. Pero eto sa 60 billion, pucha, kulang na lang palagpasin nila. Kabilang sa mga reklamo ang technical malversation, plunder at grave misconduct. Pasado alas 8 ng umaga, dumating ang mga miyembro ng Save the Philippines Coalition sa tanggapan ng Ombudsman. Paliwanag nila, mali ang ginawang paglipat ng pondo mula sa PhilHealth dahil violation ito ng PhilHealth Charter at Universal Healthcare Law. Dapat daw kasing mapunta ang reserve funds ng PhilHealth sa benefits ng mga miyembro nito Yun. o sa reduction ng kanilang mga kontribusyon. Ginamit sa ibang purpose other than the original purpose of the fund. So, under the decision of the Supreme Court, illegal po yung mga kapitansin na yan. Kaya yung po ang director ng kasong malversation, plunder, and anti-graft violation.
The reason na silang dalawa, it's because si Executive Secretary Recto, siya ang nag-issue ng memorandum circular to have it really the reserve fund, which was supposed to be in the nature of a trust fund for the purposes of answering the PhilHealth claims of patients, was transferred and then nilagay doon sa Treasury to answer for those unprogrammed appropriations. Yan. Si Recto ang Finance Secretary nang mangyari ang fund transfer noong 2024. Sa isa namang desisyon dated December 3, iniutos na ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo nito dahil nilabag daw ng fund transfer ang ilang probisyon ng saligang batas. Kaya hinihiling din ng mga complainant ang agarang pagpataw ng preventive suspension kina Recto at Ledesma at maisampa ang criminal information laban sa dalawa sa Sandigan Bayan. Agad naman naglabas ng pahayag si Recto patungkol sa issue. Anya, nirerespeto niya ang karapatan ng bawat isa na dumulog sa mga korte at makikipagtulungan daw siya sa Office of the Ombudsman sa oras na magsimula na ang preliminary investigation. Bukas din daw si Recto na sagutin ang mga isyong inalabas ng Save the Philippines Coalition. Pero hindi rin daw siya magugulo ng tinatawag niyang political noise at mananatili raw na prioridad ang kanyang trabaho. Nax! Kaya hahayaan na lang daw niya ang kanyang mga abogado na tugunan nito. Wala pang pahayag si Ledesma tungkol sa issue. Nax, guy! Alam mo na ganito yan, no? Wala tayo sa tamang posisyon para bigyan ng judgment itong si Recto o yung Save the Philippines. Pero kasi ganito lang yan, eh. Malalaman kasi natin talaga pagka meron ng mali sa proseso. Eh. Ang unang-una kasi tanong, bakit kailangan i-transfer yung 60 billion? Bakit kailangan din pirmahan para mapunta doon sa mga unappropriate program? Eh, in the first place, para kasi sa PhilHealth yun. Supposed to be, dapat yung funds na yon na mapunta doon sa mapunta doon sa mga beneficiaries, yung sa mga membro ng PhilHealth, tulad mo at tulad ko. Gumagamit din ako niyan. Ang laki ng discount yan. Pag na-hospital ka, wag naman sana. Di ba? So, ang laki ng pondo. 60 billion eh. Babalik tayo doon sa kasakiman eh. Babalik doon tayo doon sa pagiging ganit eh. Lahat babalik doon. Totoo, yung pera, root of the evil. Lalo na pagka hindi mo alam kung paano gamitin. Pagka mahinang lilalang ka, mahina yung loob mo, pagka nananaig sa'yo yung flesh mo. Di ba nga sinasabi nila yung opposite ng faith side? Hindi naman opposite. Contrary, parang ganon. Yung opposite ng faith o contrary sa faith, yung sight, yung nakikita mo. Kaya nga as we walk by faith, not by sight. Kahit nakapikit ka, makakapaglakad ka, at alam mong hindi ka tutumba sa daan ng Panginoon kasi na hindi mo na kailangan pa makita. Ganon din yun. Dito sa nangyayari sa atin. Nakita mo yung pera. Inabot sa'yo. Pirma lang mo. 150M. Naka-duffel bag. Di ba? Naka-duffel bag, 150M. Di ba? Opposite ng contrary sa faith side. Nakita mo yung pera. Hawakan mo pa. Pumirma ka ngayon. Oh. Dignidad na yun. Binenta mo doon. Kaya nga as we walk by faith, not by sight. Diba? Kahit hindi mo nakikita yung daan, kung alam pinagkakatiwala mo yung daan na yun, daan ng Panginoon, hindi mo na kailangan pa makakita. Minsan nga, mas safe pa yung bulag eh. Diba? Totoo lang. Sa totoo lang. Diba? Mas safe pa yung bulag kasi mas hindi niya nakikita yung pwedeng maging possible na maging makasalanan. Ganon din dito. Babalik pa rin tayo sa pagiging greedy. Pagiging kasakiman. Bakit mo? Hindi, sa lahat to sa lahat ng korap sa mundo, bakit mo kailangan kumuha ng pera? Lalong-lalo na hindi mo naman pera, ibubulsa mo para sa sarili mong interes. Para ano? Para makabili ka ng bahay. Hindi na dito sa ibang bansa. Hindi na nga dito sila bumibili. Maliban, iba nakabili na rito. Pero pag malaki ang kurakot na, ang bili nila abroad na, hindi na rito. Para pagka tumanda sila, makakapag-abroad sila, doon na sila titira. Ayaw rin nila tumira dito eh. Di ba? Kasi alam nila eh. Lalo-lalo na yung mga professional na yung mga matatagan na sa politics, alam nila na wala nang katuturan. Kaya bibili sila ng mangungurakot sila rito, bibili sila ng bahay sa ibang bansa, doon sila titira. Ayaw din nila rito. Di ba? Nagets nyo? Ayaw din nila rito. So doon sila sa ibang bansa din sila bibili. Bakit?
Eh kasi mas bilib sila doon sa gobyerno. Mas papakinggan sila doon kumpara dito. O di ba gago din, di ba? So ganun eh. Aanin mo. Aanin mo. Hindi kasi iniisip ko yung mga sinasabi ko kasi gusto ko kayong sugatan eh. Gusto ko kayong sugatan. Anong kinakatakot ninyo na sumubok o mawalan dito sa mundo na in the first place wala naman dito sa mundo na pag-aari mo. Isinilang tayong wala, mamamatay pa rin tayong wala. Ang makikinabang lang ng perang ninakaw natin ay yung mga anak natin. Ayaw mong pagtrabahuin yung anak mo. Kasi ayaw mo may hirapan. Eh ano naman yun? Lahat naman ng magulang, goal naman na ayaw din nilang mahirapan yung mga anak nila. Pero depende yun. Depende yun. Kung papadaliin mo ang buhay ng anak mo dahil ayaw mong pagtrabahuhin kasi gusto mo manahin lang yung pera na ninakaw mo, ay ibang usapan yun. 'Di ba? Ibang usapan yun. Yung ninakaw mo, yung mga ninakaw nyo, kayong mga politiko, hindi nyo naman dadalhin yan eh. Tingnan nyo, ilan na yung namatay. Sige, huwag tayo mag-name ha, huwag tayo mag-name. Ilan na yung namatay? Kasi may hirap eh. I mean, hindi ako natatakot na banggitin yung mga pangalan nila. Kaso, medyo unfair tayo nun. Medyo unfair tayo nung kahit na naging unfair sila sa atin. Hindi kasi pwede yun eh. Hindi kasi pwede na naging unfair sila sa atin tapos tayo kailangan maging unfair din sa kanila. Hindi, wag. Dapat humble pa rin palagi. Dito sa atin, pinag-uusapan natin yung issue. Pero syempre, ang gusto ko hindi pa rin mawawala yung ano eh. Yung patungkol kay God. Eh, syempre dito hindi. Ayoko nang basta-basta lang tayo magmumura ng mumurahin niya. Hindi na yan eh. Hindi natatablan yan. Di ba? Hindi natatablan yan. Tingnan niyo yung mga namatay. Nadala ba nila yung perang ninakaw nila? Eh, may mga pumapalakpak pa nga eh. Gusto niyo ba yun? Pag namatay kayo. Sa bagay, hindi nyo naman na makikita. Pero yung mga kamag-anak nyo, yan yung masasaktan. Yung mga mahal nyo sa buhay. Di ba? Kung paano kayo i-bash online. Di ba? Kung paano kayo i-bash online gaya ng susunod na video natin. Kung paano kayo i-bash online na sabihin na wala kayong kwentang tao nung nabubuhay yung mahal nyo sa buhay. Ganun. Masakit yun. Masakit yun. Yung taong namatay, hindi niya na mararamdaman yun kasi wala na siya eh. Pero yung mga mahal nyo sa buhay, yun ang makakatanggap. Gusto nyo ba yun? Halimbawa, si politician A na corrupt, well-known corrupt, namatay. Sino ibabash? Yung mga anak nun. Gusto nyo ba yun? Yung ninakaw nyo, makikinabang yung mga anak nyo. Wala ka namang madadala eh. Ibigay mo na lang sa tao. Ibigay mo na lang sa tao in that way, in that manner. Pag namatay ka, sasalod, iiyakan ka pa. Sasaladuhan ka pa. Tingnan nyo sa Tatay Digong, hindi pa man din, knock on wood. Pero lumabas yung tao, hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Diba? Lahat sumigaw, Duterte, Duterte. Pag si namatay, may sisigaw ba dyan? Yung mga korap? Wala sisigaw. Marami matutuwa. Ibabash pa kayo online. Pumapalakpak pa yan. Nagre-react pa yan ng haha. Diba? Sabihin pa niyan, deserve. Ang sakit nun. Deserve para mabasa ng mga anak mo, mahal mo sa buhay, asawa mo. Kasabihan ng deserve niya mamatay. Diba? Ano naman yung wish ni Miss Cara David? Oh, diba? Ang daming nagko-comment. May bago nga siya ngayon eh. Sa UP, nagsalita siya. Ano sabi niya? Buhay pa ba kayo? Sabi niya sa mga UP. Sabi niya, natural, hindi kayo kurakot. Ang mga mamatay lang, yung mga kurakot. Sabi niya, apat pa lang napapatay ko eh. See? Pag narinig ng mahal niya sa buhay yun, kung sino man yun, masasaktan yun. At ikaw, hindi mo na mararamdaman yun dahil patay ka na in the first place. Sana nakikooperate na lang kayo. Sana ibinigay nyo na lang sa tao yung pera. Dahil hindi nyo naman pera yan. Hindi nyo naman di madadala yan. Hindi ko magets eh. No? Sa sobrang greedy, totoo yung sinabi ni Miss Jessica Soho, kasakiman. Totoo yun. Greedy. Biruin mo, hindi mo pera, kinuha mo. Yun palang, greedy ka na eh. Regardless kung anong amount ha. Regardless kung ano. Kasi, hindi magpo-fall yung description sa amount eh. Yung pagiging kasakiman. Hindi siya magpo-fall sa kahit anong amount, malaki o maliit. The moment na kinuha mo yung hindi sa'yo, kahit magkano pa yan, maliit, malaki, kasakiman ka na nun. Walang makakapagyabang sa langit na sasabihin mo,
Lord, isa lang yung napatay ko. Eh si ano nga, ang dami. Di ba? Ilan yung napatay niya? Walang makakapagyabang sa langit. Ito pa, Lord, ang bait ko sa baba. Di ba? Eh si ano nga, ba't hindi kinuha agad, di namatay agad? Ang dami niyang salbahe yun, na namamatay tao yun. Di ba? Walang makakapagyabang sa langit. Di ba nga, Jesus is the way, the truth, and the life. Lahat tayo sinners. Lahat tayo makasalanan. Para ma-save tayo, kailangan i-follow natin si Jesus. Yun lang, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, 'di ba? Through me, 'di ba? Wala, lahat tayo makasalanan na, kaya nga binaba si Jesus, nagkatawang tao, namatay para sa atin, para tubusin yung mga kasalanan natin. Kasi makasalanan na tayo eh. Para ganun tayo kamahal ni God, na pinababa niya yung sarili niyang anak para tubusin yung kasalanan natin, mamatay sa krus para matubos lahat ng kasalanan natin. Pero tayo, kinukuha natin yung perang hindi sa atin. Masyado tayong makamundo. Diba? Worldly. Sa totoo lang, magsisinungaling ako kung sasabihin ko kahit paano hindi ako naapektuhan. Naapektuhan din ako. Pero at the latter part, I know, mas alam ko sarili ko kasi. I mean, sa totoo lang, mas alam ko rin kung sino si Ralph. But you see, ito yung mga nagbabash, kung minsan papabayaan mo na lang in a way, nilalagay ko, sinasite ko lang ang sarili ko. Sinasite ko ang sarili ko na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. And at the same time, nakasite din sa sarili ko. There are some people, yun talaga na nang babash lang, walang intensyong iba. Ang sinasite ko ang sarili ko na, these people siguro, that's why they're doing that. Kasi gusto nila, nandun sila sa lugar mo. And it's so unfortunate, hindi nila makaya. So, ang tendency nila is to really hit you, So, ganun lang nilalagay ko sa isip ko. And then at the same time, bahala ka na, Lord. I mean, as long as I know myself, I know my family, I know Ralph, wala, okay na yun, like, let it be. Basta tatrabahuin namin to, and hanggang sa dulo ng tiwala, we want to finish it with impact. Binash, eto, si Vilma Santos, nabash yan dyan dahil sa sinabi niya. Kaya siya tinitira na nasa baba kasi nasa taas sila. Kaya sinabi niya na gusto ng mga nasa baba na makuha yung pwesto nila. Kaya ginagawa nila, hindi nila unfortunate, hindi raw nila makuha yung posisyon na yon, kaya tinitira sila. Nasaan yung pagiging humble dun? Okay, ang sinabi ni Vilma, nababas sila, na ni-splice daw yung video, out of context daw yung sinasabi. Nabasa ko nabash si Vilma Santos dyan. Out of context daw yung mga sinasabi. Pero kung titingnan mo, bakit mo kasi kailangan sabihin yun? Na kaya kami tinitira kasi nasa taas kami, kayo nasa baba. Si God, binaba niya yung anak niya, si Jesus, nagkatawang tao kasi hindi siya pwede mamatay kasi nga, unless magkakatawang tao siya. Di ba? Tama. O nagkatawang tao siya, sobrang makasalanan na yung mundo dahil sa sobrang wickedness. Tutubusin niya ngayon yung kasalanan, mamamatay siya sa krus. Alam niya nang mamamatay siya sa krus. Ilang beses din siyang binribe. Mamamatay siya sa krus. Pero para tubusin yung kasalanan natin, ganun ka-humble si God. Tapos ikaw, kaya kayo tinitira kasi sinasabi mo nasa taas kayo. Anong out of context dun? Ilang beses mo pang sinabi na kasi kayo nasa baba. Ouch! Hindi lahat kaming nasa baba gusto yung posisyon ninyo sa taas. Ako, ayokong yumaman. Totoo. Ayokong yumaman. Hindi ko kailangan ng yaman. Ang gusto ko lang, alam nyo kung ano, ito lang ang gusto ko. Puta, may iyak na naman ako nito. Ito lang ang gusto ko. Magkaroon lang ako ng backup na pera. Hindi malaki, hindi maliit. To the point na pag merong nagkasakit, wag naman sana. Pag gusto magbakasyon ng mga bata, meron ako mahuhugot na hindi ako magwo-worry, na hindi ako magpa-podcast para may kitain. Wala nga akong views. Pansinin nyo, sige, punta kayo sa videos ko, tapos yung latest upload, punta kayo. Makikita nyo walang views. Pero nandito pa din ako.
pinagtatanggol ko pa rin ng Duterte. Bakit? Kasi comfort space ko to. Masaya ako pa nagsasalita ako sa inyo na ilalatag ko yung salita ng Panginoon. Masaya ako kahit walang views. At masaya ako kasi sinusuportahan ko sila BP Inday Sara, ang mga Duterte, kasi alam, nagtitiwala ako sa kanila. Hindi na ako kailangan pang bayaran ni hinuman. Kasi masaya ako dito eh. May views o wala. Nakikiusap nga ako sa inyo, mag-subscribe kayo. Nakakalimutan ko nga sabihin sa inyo na huwag mag-skip ng ads para may kitain ako eh. Ang hinihiling ko nga lang, makapag-subscribe kayo eh. Kasi humble lang tayo. Kasi lahat tayo sinners eh. Gov Vilma Santos, baka nakakalimutan, lahat tayo sinners. Lahat tayo makasalanan. Not unless we follow Jesus. Because Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Huwag tayong lumayo. Huwag tayong maging masaya kasi marami tayong pera. Hindi ko kailangan yumaman at ayokong yumaman. Gusto ko lang magkaroon lang ako ng backup na pera. Savings baga. Na pag-a-absent ako sa inyo, sa harap ninyo, hindi ako magwo-worry. Magbabakasyon lang ako saglit. Pagbalik ko, salita ako ulit dito sa inyo. Kasi comfort space ko to. Gusto ko tong ginagawa. Ganun lang. Kaya hindi siya out of context, Miss Vilma Santos. Sa tingin ko, medyo, alam ko naman, tao ka lang din eh. Pero sana, ang hirap kasi, alam mo, ang hirap kasi ganito eh. Ang hirap kasi humarap sa lipunan nang hindi ka nakakapagdasal. Kasi kung ikaw lang, kung ano-ano masasabi mo. Kaya nga i-guide mo yung sarili mo, yung bibig mo, yung paniningin mo, yung mata mo, i-guide mo through prayers para hindi ka makapagpitaw ng makamundong salita. Na lagi mong i-align yung mga salita mo doon sa taas. 'Di ba? Kasi kung ikaw lang, kaya mo magsalita eh, makakasakit ka eh. Gaya niyan, 'di ba? Makakasakit ka eh, makakasakit ka ng kapwa mo. Pero pagka guided ka through prayers, hindi eh, 'di ba? 'Yun lang sa akin, mga kayon ha. 'Yun lang. Etong ginagawa natin dito is more of latag ng issue, kwentuhan, pinag-uusapan. I hope meron kayong take away sa akin. May tinapos din naman ako eh, kaya you're in good hands. Hindi ko ipagyayabang dahil may tinapos ako. Hindi. Kasi minsan may mga tao gusto title eh. Ano ba title niyan, 'di ba? Ano ba title niyan? Bakit ko papakinggan 'yan? Ano ba 'yan, 'di ba? Yun lang mga kayon. Maraming salamat sa mga lahat ng nanood, yung mga nakaabot hanggang dulo, issue ng bayan, ating pag-usapan.